Let us open our Bible on Psalm 62, verse 5. Praise the Lord. Praise the Lord. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Okay. So, my soul, wait thou only upon God. Para bagang kung sa Diyos ka lamang naghihintay, kinukonsider mo na ang Diyos can do everything for your life. Siya yung Diyos na nag-iisang may kakayahan na gagawa sa lahat ng bagay para sa buhay mo. Kasi doon ka lang naghihintay sa Kanya eh. Doon ka nag-i-expect sa Kanya. He is more than enough to your life. Praise the Lord. Siya ay higit pa sa more than enough ang Diyos sa buhay natin. Kaya sa buhay natin, pag ikaw ay naghihintay, pag sinabing naghihintay, you expect something from God. Saan ka mag-expect? Doon lang sa Diyos. Ngayon, kung sa Diyos ka nag-i-expect, gawin mo ang karapat-dapat sa mata ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti, huwag kang gumawa ng masama. Then, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng reward. Yung expectation mo, galing lang sa Kanya. Bakit? He is the rewarder of everyone. Siya lang yung Diyos na rewarder. Pag sinabing rewarder, siya yung nagre-render. Siya yung nagbabayad sa lahat ng tao. Kung mabuti ka, kabutihan ang tatanggapin mo. Kung masama ka, masama rin ang tatanggapin mo. Nanggaling sa Diyos ang lahat. Siya ang pinanggalingan sa lahat. Kaya nga sinabi diyan, the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? I, the Lord. I, the Lord, that search the heart. I, the Lord, that search the thoughts. I, the Lord, that give everyone, every man, according to his work, shall be. So, kaya sa buhay natin, huwag tayong magkamali na maghintay sa Diyos. Huwag kang maghintay sa tao, kasi ang tao mag-fail. Huwag kang maghintay sa panahon, kasi ang panahon pabago-bago. Huwag kang maghintay sa ano pa mang sarili mo, nakakayahan, kasi ang sarili mo may limitation. Kaya, ganun po sa buhay natin, para hindi tayo ma-frustrated. Wait thou upon the Lord, and your expectation is only from Him. Praise the Lord. Sometimes, dahil sa mga pagsubok, mga tukso sa buhay natin, para bagang nang lulupaypay, nanghihina. Para bagang minsan, kung sa Bisaya pa, mangluod na sa Ginoo. Kung sa Tagalog pa, yung bang nagtatampo ka na sa Panginoon. Dahil sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, na pinaintulot ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Yung pala sinusubukan ng tayo ng Diyos. Yung pala tinitingnan lang ng Diyos ang ating the way we respond sa mga bagay na ating hinaharap sa sanglibutang ito. Kung yung mga pagsubok sa buhay natin ay makalimot ba tayo sa Kanyang mga banal na salita? Kung makalimot ba tayo sa Kanyang, yung bang hindi natin maalaala yung Kanyang mga pangako, hindi natin maalaala yung Kanyang mga gawa, yung testimonies dito sa Bible. Alam mo kasi napaka-importante itong nakasulat sa Biblia. These are the testimonies of Jesus Christ. And the testimonies of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Pag sinabing spirit of prophecy, foretelling us what that shall be done, kung anong mangyayari. So, ang Bible, may mga masama na mga tao dyan na pahamak, may mga tao namang tapat dyan sa Diyos na ligtas. So, spirit of prophecy yan. Nagpo-portel yan sa atin. Pag gagawin natin yan, mangyayari din yan sa buhay natin. Pag ginawa natin, ginaya natin yung mga masasamang tao, kung ano yung natanggap nila, yun din ang the same din ang matatanggap natin.
Kaya nga sinabi dyan sa Bible, mark the perfect man. Because the end of that man is peace. Meron man tayong mamarkahan, yung mga taong sakdal. Sino yung taong sakdal? Sumunod sa Diyos. Bakit sakdal sila? Ang sinunod nila sakdal. There is only one perfect, and that is God. So if you follow the only God who is perfect, perfect ka rin. Praise the Lord. Kasi yun man ang sinunod mo. So, mark those people who obey God because they are the perfect people of God. Pag sinunod natin yan, sigurado. Kaya tayo sa buhay natin, huwag tayong magpadala sa emosyon ng ating laman. Kasi minsan, bakit maraming nagpapakamatay? Nagpapadala sa emosyon, self-pity, kesyo wala nang pumapansin, kesyo wala nang umiibig, kesyo wala nang tumutulong. So nagkakaroon ng self-pity. Hindi alam, may Diyos. Nandyan ang Diyos. Hindi nawawala ang Diyos. Hope upon God. Praise the Lord. Do what is right in the eyes of God and you will be rewarded for good. Ganun. Kaya sa buhay natin, do not focus to yourself. Huwag kang mag-focus sa sarili mong laman. Hahatakin ka, hihilahin ka sa kapahamakan. Kaya if we expect from someone, expect only from God. Sigurado yan. Kaya iwasan na natin yung madisperate ka, madismaya ka, manghina ka. Huwag mong pansinin yan. Basahin natin yan. Psalms 42 verse 5. Praise the Lord. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou only in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Yes. Huwag nating i-cast down yung ating sariling kaluluwa. Ni huwag mong ilabas sa bibig mo, pagod na ako. Huwag. Huwag mong ilabas sa bibig mo, dismayado na ako. Huwag mong ilabas sa bibig mo, I'm fed up already. Huwag. Never utter it from your mouth. But rather say, I have to fight a good fight of faith. I have to lay hold on eternal life. God is able to keep which I have committed unto Him. Para bang sinabi ni Paul, I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Tingnan mo yung mga children of God dito sa Bible. Hindi kay almost na sila'y tinapon sa apoy. But they were thrown to the lake, to the fire. Hindi yung malapit na silang sinubo sa apoy. Hindi. Sinubo talaga sila. So sa buhay natin, if there are dangers ahead of our lives, even though you are in the midst of that danger, still hope upon God. Praise the Lord. Dahil in the midst of that danger, God can take care of you. God can preserve you. God can bring you to eternal salvation. Sa physical, sa financial, He can protect you. At pwede niyang pahiyaan ang mga kaaway. Pwede niyang pahiyaan yung mga tao na gustong maglugmok sa buhay mo. Pwede niyang pahiyaan yung mga taong magpipin down sa iyo. Kaya, hope upon God. Expect only from God. Praise the Lord. Then, dahil nag-hope ka sa Kanya, nag-expect ka sa Kanya, so gagawin mo talaga yung acceptable in the eyes of God. You must be very careful. How? Example, mayroong sumisira sa iyo. Mayroong nagpipin down sa iyo. Huwag kang gumanti. Neither you justify yourself. Huwag mo i-justify ang sarili mo. Hayaan mo ang panahon. Hayaan mo ang Panginoon maghayag sa lahat. Praise the Lord. Para sa ganon, ikaw, ginagawa mo, doon ka nag-e-expect sa Diyos. Do not expect from yourself. Do not expect from other people. Neither expect from your enemies, but expect from God. Doon ka mag-expect sa Kanya. Kasi, hindi nagkakamali ang Diyos magpakailan pa man.
sa kanyang pagbibitiw ng judgment dito sa sanglibutang ito. So dapat ang gawin na lang natin, let us scrutinize the Holy Scripture. Let us read the entire Bible and let us find people who were rewarded by God because of their faithfulness. Hanapin natin yung mga tao, mga karakter sa Bible, ano yung mga pagsubok sa buhay nila, hindi sila nayanig, nagpatuloy sila sa pagsunod. At the end, sila yung pinagpala. At the end, yung mga kaaway nila, yun yung binagsak. Then, wait. Huwag yung itatanggol mo yung sarili mo, nagsisikap ka, ipakita mo sa sanglibutang ito na, ay, mali yan. Let God move. Hayaan mo ang Diyos mag-move sa buhay natin. Doon tayo mag-expect. Doon tayo maghintay. Praise the Lord. And God knows who are the people or the individual who are really doing His will. So, let us look to those people in the land of the living. Basahin natin yan. Psalms 27:13 and 14. Praise the Lord. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Ayan. Maghintay ka sa Panginoon. Because He is the God of judgment and justice. Ibig sabihin yan, pinapahinog niya ang lahat. Ay kung gumawa ka ng mabuti, i-reward ka kaagad ng Diyos? Hindi. Papahinugin ka muna. Ganon din sa mga manggagawa ng masama. Kung gumawa ka ng masama, papahinugin ka muna. Ay malay mo magsisi ka sa in the middle. Ikaw naman na gumawa ng mabuti, malay mo nagbago ka rin. Bumalik ka sa kasalanan mo. So wait upon the Lord. Wait upon His judgment. Wait upon His discretion, His justice. At tingnan mo yung mga tao na in the land of the living. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Yan ang dapat nating titikan. Yung mga tao na buhay sa harapan ng Diyos. They are not dead because of sin, but they are alive because of righteousness na sinunod nila sa ating Panginoong Diyos. So wait upon the Lord, be of good courage, He shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. Hintay ka. Do not faint. Sinabi dyan, they that wait upon the Lord shall renew your strength. Do not faint. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Huwag mag-faint. Manalig sa ating Panginoong Diyos. Do not utter from your mouth, pagod na ako, fed up na ako. Huwag mong, kasi pag sinasabi mo yan, you are giving up your hope. Pag sinasabi mo yan, you are already declaring that you are being defeated. No, the fight is not yet over. Kaya, basahin mo yung Bible. At first, inaapi yung mga children of God. During sa inaapi sila, they were so patient. Grabe yung patience na ipinapakita nila sa buhay nila, sa harapan ng Diyos. At the end, sino ang itinaas ng Diyos? At the end, sino ang binagsak ng Diyos? O siyempre, ang itinaas ng Diyos, yung who waited patiently for the Lord. Sino yung binagsak ng Diyos? Ay siyempre, yung gumawa ng taliwas sa mga kabutihan na itinuro ng Diyos. Kaya, therefore, make God your portion. Praise the Lord. Basahin natin. Lamentation 3:24 hanggang 26. Praise the Lord. The Lord is my portion, saith my soul. Therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Ang narapat-dapat. Gawin mo ang Panginoon your portion.
Ibig sabihin yan, nanggagaling sa Kanya, yung para sa iyo. Hindi nanggagaling sa sarili mo, hindi nanggagaling sa tao, hindi nanggagaling sa mga leaders, hindi nanggagaling sa mga nakakataas sa iyo o nakakababa sa iyo, neither sa sarili mo. Ang portion mo ay ang Panginoon. You hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Alam ng Diyos. You wait for Him. Alam ng Diyos. You hope from Him. Alam ng Diyos yan. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Quietly, hindi kayo naghintay ka nga sa Panginoon, kailan ka ipaghihiganti sa mga kaaway mo, pero namumulaklak, bumubula na yung bibig mo sa kayaw-yaw sa mga kaaway mo. Nagganti ka na, nagsalita ka na nagsalita, nag-curse ka na nag-curse, kung ano-ano pa yung wish mo sa kaaway mo. Wag. Kung maghintay ka sa judgment and justice sa Panginoon, never utter anything from your mouth. Kasi pag ikaw na yung magsasalita ng parang nagre-revenge ka na sa kaaway mo, nagho-hope ka na sa kaaway mo na hindi maganda, sabihin ng Diyos, okay, do your revenge and I will not do it. Ikaw na ang maghiganti. Hindi ko na gagawin. Ginawa mo na yan eh. Ginagawa mo na yung papel ko. Kaya nga ang Bible nagsabi, vengeance belongeth to the Lord. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, kung maghihintay man tayo sa Panginoon, wait quietly. Tahimik lang. Huwag kang huwag kang kunyari, siniraan ka ng mga tao na kasama mo sa trabaho. Tapos ang gagawin mo rin, iyag-yag mo rin yung mga kasamaan nila, ihayag mo rin yung mga kalukuhan nila, naggigagantihan na kayo. Wala na. You are not being quiet. You have so much noise from your mouth against your enemies. Maingay ka na masyado. Marami ka ng dada. Hindi mo man yan dinada doon sa harapan mismo ng muka ng kaway mo. Dinada mo sa mga tao na kung sino yung kasalamuha mo. Ayaw ng Diyos yung ganun. Praise the Lord. Wait patiently. Wait quietly. For salvation belongeth unto the Lord. Tingnan mo si Lord Jesus Christ nung napako na siya doon sa cross. After He was slapped, after He was spitted, after He was scourged, after He was scorned, yung pagyaga-yaga, after He was mocked, and after He was crowned with thorns, after He was nailed, napako na siya, sakit kaya yon. Pero wala kang narinig sa bibig niya. Nor guile was found in His mouth. Nor He threatened. Wala kang marinig. Ganun ang paghintay natin sa Diyos. Tingnan mo, after He died, in the third day, He was risen. What the people say. Wala silang masabi. He was buried with the ugliness of His face. But when He was resurrected with the glory of God, which fadeth not away. O ganun sa buhay natin. Praise the Lord. Bakit naging sikat si Fernando Po na artista ng Pilipinas? Kasi ang usual na papel ni Fernando Po, sa una, inaapi, yung bang siya yung inaapi. Pero at the end, siya yung nagnananalo. Kinukuha din nila yan dito sa Bible. Alam mo naman yung mga tao na magawa ng pelikula, meron din yung knowledge sa Bible. So, kinukuha nila. Yung mga anak ng Diyos dito, sa pasimulain, inaapi. Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, David, before he was king. Grabe yung pag-api sa kanya. But they waited patiently. They were so very careful, not doing anything evil against their enemies.
but they wait upon the Lord. Praise the Lord. Naghintay sila sa Panginoon. Kaya nung binigay na ng Diyos kay David yung buhay ng kanyang kaaway, kumuha lang siya ng proof. Yung balabal ng hari, ginupitan niya. Punta siya sa bundok. Sumigaw sa kinabukasan. Hey! God gave to me His life. Binigay ng Diyos sa akin yung buhay ng aking kaaway. Kung gusto ko siyang patayin, patay na siya ngayon. But I did not do it. Hindi ko ginawa yan because He is God's anointed. And this is the proof. Na pagtingin doon sa damit niya, tama talaga, nakuna na. Doon na-touch si King Saul. Doon na nagsabi si King Saul, truly, you are more righteous than I, because I have done evil against you, but you have rewarded me good. Tingnan mo. Praise the Lord. Ganun. Maaari huwag kang magsalita ng against kung sino yung naririnig mo, kung sino yung nararamdaman mo na nag-a-against sa'yo. Kung maaari huwag kang mag-rebuttal. You pray for blessing for them. Praise the Lord. Pero wag naman yung mag-pray ka for blessing, pero pabagsak ba yung pabundak? Wag. Kailangan. Nag-pray ka nga ng blessing sa kanila, pero ang purpose mo para matabunan na sila. Di na sila makahinga. Wag naman ganun. Kailangan, meron pa rin goodwill ba sa isip mo, sa puso mo. Praise the Lord. Alam mo, kung gusto mong pakinggan ka ng Diyos, basa. Micah 7:7. Praise the Lord. Therefore, I will look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Yan. Therefore will I look unto the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. O di, ibig sabihin yun, tumitik ka sa Panginoon, wag sa kaaway. Naghintay ka sa Panginoon na iyong kaligtasan, papakinggan ka ng Diyos. Alam mo anong benefit pag hindi natin tinira yung kaaway natin? Madala natin sila sa kabutihan. Madala natin sila sa katuwiran. Tinan mo si Lord Jesus Christ nung hindi niya binumbahan yung mga kaaway niya. You read the book of Acts. Yung nagpako, yung alipusta, yung lahat ng gumawa sa kanya ng masama. Pagbasahin mo yung Acts, yung mga centurion, yung mga soldiers, yung mga chief priest, yung mga high priest na dati-dati na nag-accuse sa kanya falsely, sila yung na-convert dito sa Acts. So ang point niyan, do not ever step evil against your enemy because someday you gonna win them. Mawiwin mo sila sa Panginoon. Praise the Lord. Hindi ako mag-mention ng tao. This is my personal experience sa ministry. Meron isang tao na pag magpunta ako sa isang lugar at magpunta rin siya, kung sino yung mga na-bless, hindi niya ina-appreciate. Tapos patago, sinisiraan ako. Pag mag-report sa akin ng mga membro, I never dugtong ng anuman. I just keep silent. I will not justify myself. Silent lang, wait lang patiently. Tingnan mo anong nangyari. Bago sa kinuha ng Panginoon, nag-reconcile siya. Humingi siya ng tawad. Bago siya kinuha ng Panginoon, na-sanctify siya. Kung gagawa natin ng kasamaan, hindi mo siya mawin. Pareho kayo maimpyerno. Ikaw ang nadala sa kanyang kasamaan. Hindi ikaw ang dadala sa kanya sa Panginoon. Kasi ang sanglibutan ito, it is a matter of battle of good and evil. Yung win the evil doon sa good. So do not step any evil against your enemies. Kasi time will come that enemies of yours na nag-hate sa iyo, makipag-reconcile yan. So, kung makipag-reconcile yan,
maganda na yung isip niya, hindi na masama. Pag nakipag-reconcile yan, worthy na siya patawarin ng Diyos. So ligtas siya. Nawin mo yung kaluluwa. Praise the Lord. Pero kung awayan na ng awayan, salita ka na ng salita, ng ganun-ganun, walang reconciliation. So kung walang reconciliation, walang forgiveness. So kung walang forgiveness, madatnan ka ng kamatayan. There is no such sanctification. So if there is no sanctification, there is a spot, there is a wrinkle sa spirituality mo. Therefore, you are not prepared. If you are not prepared, you are therefore not saved. Hindi ka saved. So ganun. Hayaan natin ang Diyos ang mag-save sa lahat. Praise the Lord. Basahin natin Habakkuk 2 verse 3. Praise the Lord. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Ano itong vision? Kapahayagan. Pinapakita ng Diyos. What is ahead? Anong nasa unahan? So yung Bible, dito natin makikita ano yung nasa unahan. By the example na ginawa ng Diyos na maisulat lahat, masama man o mabuti. Vision yan. Yun yung ipinahayag ng Diyos. O pag gawin mo itong masama na ito yung naranasan niyang kapahamakan. Pinapakita ko yan sa iyo para hindi mo gagawin yung ginawa niya. That is vision. For telling us what will happen on the future. For the vision is yet for an appointed time. But at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, for it will surely come. It will not tarry. Pag sinunod mo yung mga mabubuting karakter dito sa Bible, hintayin mo, maangkin mo yung naangkin nilang kabutihan din. Praise the Lord. Ganon. So, ang Diyos naghihintay sa lahat bago siya maghatol. Tayo, hintayin natin ang Diyos. Hindi kay pangunahan mo ang Diyos, ikaw na maghatol. Yung bang nilagay mo na sa kamay mo yung kahatulan. Hindi. Basahin natin yan. Zephaniah 3:8. Praise the Lord. Therefore, wait ye upon me, saith the Lord, until the day that I rise up to the prey. For my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger. For all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. Yan. Maghintay kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya tayo maghintay sa Panginoon. Hanggang sa araw ako'y babangon doon sa mga bibiktimahin. Pag gumawa ka ng masama, maging biktima ka. For my determination to gather the nations. Ito yung aking matibay na stand. Titipunin ko lahat ng mga bansa. That I may assemble the kingdoms to pour upon them mine indignation. Hindi yung blessing ipo-pour out niya. Indignation. Even all my fierce anger. For all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy. Naghihintay ang Diyos. Hindi siya kagad-agad gagawa ng hakbang to judge, to condemn. He waited patiently for the people to repent. O ngayon, sino ngayon ang maghatid ng liwanag sa kanila? Tayo, na nauna dito kay Jesus Christ. Sino man yung naging kaaway mo sa sanglibotang ito? Shed light. Baka maligtas mo pa siya balang araw. Anyway, pag ayaw talaga nila, that's not your job. That's not your burden. That's not your problem to judge them. But it is in the hand of God. Ika nga, kung merong ihahatulan ang Diyos, huwag tayong tumawa. Pag may hinatulan ang Diyos, huwag tayong hahalakhak. Baka malipat sa atin yung puot ng Diyos. So what kind of attitude we should do the moment may hinahatulan ang Diyos na ikakapahamak niya? Do not laugh, but rather
be sorrowful. Praise the Lord. Maging malungkot tayo. Ganun po. Tingnan mo yung mga disciples. After much of the disciples of Jesus Christ went away from following Him, tinanong ni Jesus yung mga disciples, will you go away? Katulad sa ginawa nila. Basahin natin anong sagot nila. John 6:67 hanggang 69. Praise the Lord. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Yan. Aalis din ba kayo? Sabi ni Peter, Panginoon, saan pa kami pupunta? Ikaw lang yung may salita ng buhay at naniniwala kami at nakakasigurado kami. Ikaw na ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Kristo means Savior. Ikaw na. Saan pa kami pupunta? O di ganun sa buhay natin. Saan pa tayo pupunta? Lalakad tayo sa sarili natin? Susundin natin yung mga iba dyan na hindi naman sumunod kay Kristo? Eh dito tayo focus kay Kristo. Praise the Lord. Huwag tayong malis sa Kanya. Focus tayo. At saka pag merong mga pag-aapi o kung nasaktan ka man, huwag kang dada ng dada. Huwag, pumahimik tayo. Pahinugin natin yung ano ng Diyos. Ang purpose natin yan, wala silang makita sa atin na reaksyon na masama. Someday, somehow, magbabago yung isip nila. Magbabago yung pakitungo nila sa atin. Yung kanilang paningin sa atin will be changed at doon nila napagtanto. Mali pala kami. We got wrong perception. We got wrong impression. Hindi pala masama itong taong ito. Pero kung nasaktan ka, mas yung feeling mo, pinapadama mo sa lahat na you are being downhearted, you're being hurt, then you charge them, you charge. Puro ka charge. Wala. Hindi kikilos yung power ng Diyos. Mali yung pamamaraan natin pag yun ang gagawin natin. Expect from the Lord. Wait patiently. Be quiet. Tumahimik lang tayo. And gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Huwag tayo magpa-apikto. Huwag tayo magpahalata na nasaktan tayo. Huwag tayo magpahalata na na-hurt tayo. Ganun pa rin pakitungo mo. The same, walang pagbabago. Babago yung utak nila, yung isip nila. Dadaigin niya ng kabutihan, ng kaliwanagan. Mawiwin mo pa sila. If you think that you are good and they are evil, kung nag-isip tayo ang mabuti, sila ang masama. Praise the Lord. So, magsikap tayong lahat. God is great and He will overcome the power of darkness. Let us walk with God. Lumakad tayo kasama ang Diyos. Ganon din. Mawin din natin ang lahat dyan sa kaliwanagan. So my soul, wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Do not expect from anyone. You will be frustrated. Neither expect to yourself. You will be frustrated. But do what is right and good in the eyes of God, and He will reward you. Expect it. He will do it for you. Praise the Lord. Magsitayo pang lahat.